Lalo na po pag may pinapasagot yung teacher namin na kung sino daw po yung tatay namin. Hindi ko po alam kung ano yung isusulat ko, yung stepfather ko ba o yung totoo kong tatay. Kung noon magtatanong siya, sasabihin ko lang na hindi ko alam kung nasaan tatay mo. Ngayon, pag sinagot ko siya ng hindi ko alam kung nasaan tatay mo, sinagot niya ako minsan ng kung wala kang interes na hanapin yung tatay ko, ako meron. Kasi tatay ko siya. Parang nauntog na, o nga naman, sabi kong ganun. Nung graduation ko, si mama lang tsaka yung lola ko nandun. Wish ko, nandun din yung tatay ko, pero wala eh. Gusto ko pa rin po siyang makita sa person. Gusto ko rin po siyang mayakap. Tapos, matawag niya akong anak niya ako. Nag-promise siya sa akin. Hindi daw po siya po pwedeng mamatay hanggang di niya daw po mahanap yung tatay ko. Nangako ko sa kanya na pagbubutihan ko rin yung pag-aaral ko. Natutuwa ako na hinahanap pala ako, pero sa likod noon, may kalungkutan na mangyayari kasi may malaking pagkukulang ko sa kanya, lalong-lalo na sa ina niya na niloko ko. Ay. Hello po. Sa simula, halatang nagkakailangan pa ang mag-ama. Ako po si Risa Faye, yung anak ko ni Felix. Maraming pangakong binibitawan. May mga natutupad, pero meron din yung mga basta-basta na lamang nakakaligtaan. Ilang taon na ang nakalipas nung nangako si Felix na babalikan niya si Mylene, pero hindi ito nakarating sa kanilang tagpuan. Ngayon, matapos ang 14 na taon, ang nakatakdang pagtupad sa pangakong binitawan. Dito sa Sumulong Memorial High School, tinatapos na lang nila ang mga nalalabi pang araw ng school year. Kasama rito ang second-year high school student na si Risa Fe, 14 anyos. Kalimitan, lumilipad daw ang utak niya, hindi dahil sa malapit na ang bakasyon, kundi dahil sa ama na hindi pa rin niya nakikilala. Naapektuhan ng araw ang kanyang pag-aaral. Lalo na po pag may pinapasagot yung teacher namin na kung sino daw po yung tatay namin. Hindi ko po alam kung ano yung isusulat ko, yung stepfather ko ba o yung totoo kong tatay. Sa bagay na ito, karamay ni Riza Fe ang kanyang barkada. Sa parents niya, especially sa father niya kasi gusto niya makita. Yung hindi pa yan nakikita yung father niya sa school. At sa kanyang pag-uwi, bukod pa sa kanyang mga assignment, ang amang wala siyang kaide-ideya ang palaisipang laging bit-bit-bit-bit ng dalaga. Ma, you're the teacher. Pero pagdating sa kanilang tahanan, ang mga isiping ito pansamantalang nawawala. Nariyan kasi ang kanyang ina na pilit pinapadama kay Riza Fe kung gaano siya kahalaga. Masaya po kasi kahit na nanay ko siya, pero para pong kaibigan ko lalo siya. Minsan nga po, kahalalang tingin lang po sa amin magkapatid lang. Naghaharutan, nagkikilitian, tapos nag-aasaran. Binigay ko lahat ng gusto niya, yung maging buhay rin na yung hindi niya danasin yung dinanas na hirap na dinanas ko. Gusto kong maramdaman niya yung... Bakit nga? Pinalaki mag-isa ni Mylene, si Riza Fe. Kung pwede nga lang daw, ayaw na niyang ungkatin pa ang kanyang nakaraan. Hands nga eh. Ngunit sa paglaki ng anak, unti-unting dumarami ang mga katanungan. Kung noon magtatanong siya, sasabihin ko lang na hindi ko alam kung nasaan tatay mo. Ngayon, pag sinagot ko siya ng hindi ko alam kung nasaan tatay mo, sinagot niya ako minsan ng kung wala kang interes na hanapin yung tatay ko, ako meron. Kasi tatay ko siya. Parang nauntog na, o nga naman, sabi kong ganun. Nung graduation ko,
Si mama lang tsaka yung lola ko nandun. Wish ko, nandun din yung tatay ko, pero wala eh. Gusto ko pa rin po siyang makita sa person. Gusto ko rin po siyang mayakap. Tapos, matawag niya akong anak niya ako. Ang pinakatago-tagong nakaraan ni Maylin sa kanyang unika iha, sa amin niya ibinahagi. Taong 1992, naglayas ang nooy 16 anyos na si Maylin pa Maynila. Dito naging waitress siya sa isang restaurant. Doon sa pinagtrabahoan ko sa Pasay, sa taas noon, doon naman nag-opisina si Felix Napala. Tapos doon ko nakilala yung tatay ng anak ko. Ang bago niyang kakilalang kaibigan noon na si Felix, kanyang nakamabutihan. Hanggang sila'y maging magkasintahan. Isang buwan pa lang sila noong nagsasama nung nabalitaan naman ni Maylin na hinahanap pala siya ng kanyang ina. Mula raw nung nalaman ito ni Felix, hindi na raw ito mapakali. At isang araw, bigla na lang daw aktong pumalis ito. Kasabay ng pag-iwan ng isang pangako. Sabi niya, antayin mo ko dito, huwag kang aalis. Antayin mo ako basta huwag kang aalis hanggang di ako dumarating. Tapos nagantay ako doon. Hanggang sa naghapon na lang tumating nanay ko. May kasamang pulis. Mula noon, hindi na niya nakita pa si Felix. Noong panahong yon, 2 buwan na palang buntis si Maylin. Nanay ko gusto talaga ipalaglag. Ayaw niya talaga ibahin ko yung bata. Pero ako, ayoko. Kasi katuwiran ko anak ko yun eh. Hindi ko talaga pinalaglag. Pumasok sa isip ko na kaya ko naman buhayin yung anak ko kahit walang ama. Si Riza Fe, tila hindi niya kinaya nung nalaman niya ang katotohanan. Nagrebelde po. Hindi po ako pumasok sa eskwelahan nang hindi alam ni mama. Para po mapansin niya na nagre-rebelde ako. Na isipin niya na hanapin niya yung tatay ko para hindi na ako magkaganon. Dahil dito, si Riza Fe na naligaw ang buhay dahil sa isang hindi natupad na pangako, sa pangako rin umaasa ngayon. Nag-promise siya sa akin. Hindi daw po siya po pwede mamatay hanggang di niya daw po mahanap yung tatay ko. Nangako ko sa kanya na pagbubatihan ko rin yung pag-aaral ko. Sa kasalukuyan, nagsusumikap si Maylin na matupad ang kanyang sinumpaan, alang-alang sa pinakamamahal niyang anak. Proud ako sa kanya. Kasi naisip ko at na-realize ko rin na ang tao pala naghahanap pala talaga ng magulang. Naisip ko rin kung sa akin kaya nangyari yun, sigurado't maghahanap din ako ng tatay ko. Gusto ko lang rin po na kahit papaano sa buhay ko, na maramdaman ko na may tatay akong tunay, na nakasama ko siya, na kahit nasabihin kong hindi na namin siya nakakasama. Pero masasabi ko naman pong nakita ko yung tatay ko, na lumaki ako na may nakilala akong tatay. Tipid na tipid ang ibinigay sa aming impormasyon ni Maylin tungkol sa ama ni Riza Fe. Felix Napala raw ang buo nitong pangalan. At tinatayang mahigit 40 anyos na raw ito ngayon. At dati raw itong nagtatrabaho bilang waiter sa Quezon City. Sa kabila nito, swinerte namang may isang Felix Napala na nakarehistro sa Comelec, naninirahan sa bayan ng Sogod sa Southern Leyte. At nung siya'y personal naming nakilala, kinumpirma niya, minsan nga siyang may kinasama noon sa Maynila. Nung panahon na yun, doon ko siya nakilala kasi waitress siya roon. Nagkaibigan na kami noon dahil may gusto rin siya sa akin, may gusto rin ako sa kanya. Ngunit ang namagitan pala sa kanila noon, isang bawal na pag-ibig. Hindi niya alam na may pamilya ako kasi tatago ako noon ng binata. Hindi nga ako ganong makakatulog sa bahay dahil sa pamilya ko nga, iniiwas ko rin na baka malaman nila. Dahil dito, hindi niya tinupad ang binitawang pangako sa dati niyang kasintahan. Sabi ko, Maylin, pupunta ka doon sa Baklaran, doon hantayin mo ko ron kasi bibili tayo ng damit. Huwag kang aalis doon ha, hanggat di ako darating, sabi ko. Yun, di na ako napakita noon sa kanya kasi para makita sa hinahanap na kasi yan ng nanay niya. At
At sa pamamagitan lang ng aming programa, nadiskubre ni Felix na nagbunga pala ang dating pagmamahalan nila ni Maylin. Nagulat man sa aming ibinalita, nagagalak pa rin siya. Natutuwa ako na hinahanap pala ako, pero sa likod noon, may kalungkutan na mangyayari kasi may malaking pagkukulang ko sa kanya, lalong-lalo na sa ina niya na niloko ko. Kinabukasan, sinundo na namin agad ang mag-inang Maylin at Riza Fe. Ang excitement sa first time na pagsakay ni Riza Fe sa eroplano, walang panama sa kanyang pananabik sa unang pagkakataon na makilala ang kanyang ama. Pagdating namin ng Tacloban, 2 oras pa ang kinailangan naming lakbayin. Excited na kinakabahan. Bakit? Baka kasi di natin makita o kaya hindi tayo tanggapin. Kaya baka magulat sila sa akin. Kinailangan pa nga naming tawirin ang ilog na ito para lamang makarating sa lugar ni na Felix. Ang mahaba at matagtag naming biyahe. Nagwakas sa eksenang hindi inakala ni Riza Fe na matapos ang 14 na taon, magaganap pa pala. Hello po. Sa simula, halatang nagkakailangan pa ang mag-ama. Ako po si Riza Fe, yung anak ko ni Felix. Kaya naman ang dating magkarelasyon na lang muna ang nagharap. Hindi ko alam na ganito pala ang nangyayari. Hindi na lang ako magpatawad sa inyo kasi sana tawarin niya sana yung ginawa ko. Siya kasi naharap din talaga yung papa niya eh. Kaya lakas loob na lang ako nahanapin. Pero at kung masakali na, tawarin mo na lang sana ako, sana intindihin mo sana ako. Pero feeling naman kung ano yung mga kulang sa'yo, sana nang may kasalanan ako. Pero yun nga lang, sabi ko, hindi ko alam kung paano ko'y paliwanag ni mama mo na ito yung ginawa ko, niloko ko siya. Tawarin mo na ako, ha? Okay lang po yan. Hinahanap mo ba ako lagi nung vision mo? Opo. Tsaka po nung birthday. Kaya mo ngayon, nagkita na rin naman tayo. Pupunta ka na rin tayo rito kung anong gusto mo, ma. Para makilala ka ng mga kapatid mo rin. Si Riza Fe, may baon din palang remembrance para sa amang sa wakas, kanya nang nakasama. Yung regalo, picture namin ni Mama, remembrance. Pa, hello po, kamusta ka na po? Gulat ka po ba? Miss po kita. Sana po, ingatan niyo po ito. Si Mama po yung kasama ko. Ganda niya po di ba? Tulad ko. Dito na lang po. I love you, Papa. Riza Fe. Promises are made to be broken. Naging totoo man ito sa kwento ng mag-aama, hindi na ito mahalaga. Ngayon, mapapagtibay na nila ang kanilang samahan at pagmamahalan. Mas matibay pa sa kahit anong bibitawang salita. Mas makapangyarihan sa pinakamatinding sumpa.